Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi ni Xiao Chen sa mga disciples na magbibigay siya ng pagtatasa. Ang sinumang makapagpatuloy sa mahabang panahon ay magiging kanyang disciple. Maya-maya pa matapos siya sa kanyang mga talumpati ay naglabas siya ng aura na kung tawagin ay pressure. Naagad niya naman itong pinakawalan at nagulat ang mga disciples sa kanilang nakikita. Ilang sandali pa ay naramdaman na nila ang pressure sa kanilang kinatatayuan, nasabi pa nga ng isa na bakit parang ang bigat ng katawan ko, at nasabi din ng isa na kung anong nangyayari, habang ang iba naman ay tuluyan na itong bumagsak. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito ay isang pressure enchantment, lahat kayo ay magkakaroon ng 20 beses ang iyong timbang. Ngayon magsisimula ang pagtatasa. Sa kabilang banda naman ay makikita natin ang iba ay talagang kinakaya ang mabigat na pressure. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen habang pinagmamasdan ang mga disciples na sinong mag-aakala na may mga nakatayo pa rin hindi na masama. Napapangiti naman ang isang disciple na si Chu Tianxiu dahil alam niya sa kanyang sarili na kaya niya ito. Nasabi pa nga niya na mula sa murang edad, nagsanay na akong makatiis ng sobrang bigat, sa aking paningin, 20 beses ay wala ito. Nasabi na lang ni Master Guan Siliang sa kanyang nakikita na may ilang mabubuting tao pala. Isa na rito si Chu Tianyin, ang anak ng isa sa ating malaking mangangalakal sa Tianyuan. Sa tingin ko ay mananalo na siya sa mga oras na ito. Subalit sinabi ni Xiao Chen kay Duan Siliang na hindi naman siguro, manood ka ng mabuti. Takang tanong naman ni Master Duan Siliang na kung may mas magaling pa ba kaysa sa kanya, kung sabagay hindi ito posible. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang batang si Chu ay nakita niya ang madilim na kaluluwa nito. Nasabi pa nga niya na sa kaluluwa ng disipulong ito, mayroong isang bagay na masama. Ngunit ang alagad na nasa tabi niya, ay may nagngangalit na apoy sa kanyang kaluluwa. Sinabi naman ni Chu na sumuko na lang kayong lahat, itong titulo ng mga disciples, ay akin lang. Tinignan niya ang buong paligid at nakita niyang sumuko na ang lahat. Kaya naman natuwa siya dito na sabi pa nga niya na sa wakas ay nanalo siya. Ngunit bahagya siyang natigilan nang may narinig siyang naghihikapos ng hininga kaya naman napalingon siya dito. At sabay niyang sinabi na paano ka pa nagkakaroon ng kamalayan? Sumagot naman si Li Xingyon na Brother Chu, anong ibig mong sabihin? Hindi ko kayang matalo sa iyo ngayon, pwede ba? Sa mga sinabi ni Li Xingyon ay sarkastiko siyang tumawa na sabi pa nga niya na napakahusay mo. Ngunit sa loob-loob naman niya na ano bang problema nitong tanga? 2 oras na, bakit hindi pa siya hinimete? Ayoko sa iyo. Nagsisimula na akong mawalan ng lakas. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang laro ay magsisimula na, sinabi din ni Master Duan Siliang na ang Li Xingyon na ito ay kawili-wili, na kaya niyang tiisin ang bigat sa loob ng mahabang oras. Dagdag pa ni Xiao Chen na ipagpatuloy ang panunood, malakas talaga ang disciple na ito. Dahil ang disciple na ito, kapag nahaharap sa isang kahirapan ay maaaring patuloy na lumampas sa kanyang dating lakas upang mapagtagumpayan ang problema. Sinabi naman ni Chu kay Xingyun, na napatunayan mo na ang iyong lakas, kung hindi mo kayang ipagpatuloy, huwag mo nang subukang magpumilit. Sumagot naman si Xingyun na Brother Chu, na ayos lang ako at kaya ko pang magpatuloy. Sa sinabi ni Xingyun ay mas lalo siyang nenes dito sapagkat malapit na siyang maubusan ng lakas, at kung bakit hindi pa din sumusuko ang disciple na ito. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Master Duan Siliang na kahit na ang kanyang lakas at kapangyarihan ay hindi mahusay, ang kanyang kalooban na magpatuloy ay kamangha-mangha. Sa kabilang banda, hindi na makakapagpatuloy si Chu Tianxiu ng mas matagal. Sinabi din ni Xiao Chen na kung titingnan, malinaw ang kinalabasan. Makalipas ang ilang oras ay malapit nang bumagsak si Chu dahil hindi niya na talaga kayang tumagal pa. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga siyang bumagsak na sabi pa nga na hindi ko na kaya pang tumagal. Tinignan niya si Xingyun at nang makita niya ito ay natawa na lang siya dahil sa kanyang pagkakaalam ay panalo na siya. Nasabi pa nga niya habang natatawa na nanalo na ako, hanggang sa huli, nanalo pa rin ako. Subalit nagsalita si Master Duan Siliang na hindi, ang pagtatasa na ito ay upang makita kung sino ang makatiis ng pinakamatagal, malinaw naman. Nagulat naman si Chu sa sinabi ni Master Duan Siliang. Dagdag pa ni Master Duan Siliang na ang taong nagpatuloy hanggang wakas ay ang iba pang mga disciple. Nagtataka naman si Chu kung sino ang disciple na ito dahil ang pagkakaalam niya ay nag-iisa na lang siya.
Tinuro ni Master Duan Siliang at sabay niyang sinabi na kaya naman itong disciple na ito ang nanalo. Naiinis namang sinabi ni Chu na hindi pwede yon. Dagdag pa niya na hindi yun makatarungan. Paano kaya siya ang nanalo? Nawalan na siya ng malay, ako yung taong karapat dapat manalo. Lumapit naman si Xiao Chen at sinabi niya na hindi tama ang isip mo at wala kang tiyaga. Hindi ka maaaring maging alagad ko. Sa kanyang mga naririnig kay Xiao Chen ay bigla siyang natigilan at napaisip na parang nababasa ng master ang kanyang iniisip. Kaya naman sa takot niyang hindi makuha bilang disciple sinabi niya na nakikiusap ako sa iyo Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataon. Talagang ako ang pinakamalakas na tao dito. At kasabay na tinuro niya si Xingyun na sabi pa nga niya na ang disciple na ito, ang disipulong iyon ay hindi kasing husay ko. Bakit hindi mo ako matanggap? Bakit? Nagalit naman si Master Duan Siliang sa kanyang mga sinabi at pinatahimik siya, kaya naman bigla siyang nakaramdam ng takot dito. Nasabi pa nga ni Master Duan Siliang na nakapagdesisyon na ako, si Li Xingyun lang ang nakalampas sa hamon na ito. Kaya nararapat lang. Ngunit bahagya siyang pinatigil ni Xiao Chen, na ikinabigla naman ni Master Duan Siliang at nagtataka siya kung anong sasabihin ng kanyang senior. Sinabi naman ni Xiao Chen na nagpa siya akong pansamantalang gumawa ng isa pang pagtatasa. Sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagyang nabuhayan si Chu kaya naman tinanong niya ito kung totoo ba ito. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama. Bukas, gagawa ako ng 2 pagtatasa. Ngayon kayong lahat, bumalik at magpahinga. Dagdag pa niya na tama, kaibigan mo si Li Xingyun. Tulungan siyang bumalik. Agad naman na sumang-ayon si Chu sa mga sinabi ni Xiao Chen. Subalit sa loob-loob niya ay nagagalit siya kay Xingyun habang pinagmamasdan niya na sabi pa nga niya na bulok kang disciple. Nasabi na lang ni Xiao Chen habang pinagmamasdan nila si Chu na ang puso ng disciple ay hindi dalisay ngunit maaari pa rin itong iligtas. Kung kaya niyang magbago at magsimula sa simula, handa akong bigyan siya ng pagkakataon. Sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagya siyang napalingon at hindi makapaniwala. Nasabi pa nga niya na hindi ito maari, hindi naman ganito ang pagkatao ng Panginoon. Hindi ko mahulaan. Makalipas ang ilang oras sa Qingyanmen Disciples Dormitory ay nandito sina Chu at si Xingyun. Maya-maya pa ay makikitang nagising na si Xingyun at naluluha na lang siya dahil ang pagkakaalam niya ay natalo siya. Kaya naman bigla na lang siyang nakaramdam ng lungkot na sabi pa nga niya na nabigo, "Peren ako." Nagsalita naman si Chu na nasa kanyang tabi na nagising ka na. Bumangon si Xingyun at sinabi niya na Brother Chu, pasensya ka na hindi ako tumagal kahit sa huling sandali. Dagdag pa niya na ngunit Brother Chu, nagawa mong tumagal hanggang sa wakas, tama ba? Sinabi naman ni Chu na oo, tama ka dyan. Nakakainis. Sa susunod na pagkakataon na makukuha ko, dapat akong magtagumpay. Sa isip-isip naman ni Chu na itong tao. Nagkukunwaring walang naiintindihan, ngunit may higit na paghahangad kaysa kaninuman, halatang gusto niyang makipagkompetensya sa akin bilang isang disipulo ng Qingyanmen. Dapat ko na siyang patayin. Ngunit kung papatayin ko siya ngayon, magdududa si Zhu Chanzhen sa aking intensyon kung ano ang gagawin ko. Ngunit bahagya siyang napangiti na parang bang may naisip na siyang paraan kung paano niya mapapatay si Xingyun. Kaya naman tumayo na siya at sinabi niya kay Xingyun na magpahinga ka lang, aalis ako para maghanda ng pagkain para sa iyo. Nagpasalamat naman si Xingyun na sabi pan hanya na maraming salamat Brother Chu. Ngunit wala siyang kaalam-alam sa nagbabadyang panganib. Habang naglalakad si Chu ay napapangiti siya sa kanyang madilim na plano. Nasabi pa nga niya na kung siya ay nakoma, sa ganang pagkakataon ay hindi siya maaaring pumunta sa pagtatasa bukas. Dagdag pa niya na ang disciple ni Zhu Chanzhen ay maaari lamang maging ako. Sa kabilang banda naman sa Qingyanmen Chamber, ay nandito si Xiao Chen at Time na nagko-cultivate at makikitang nagkakaroon na ng reaksyon ang buong paligid. Nasa isip-isip pa nga niya na ang sinaunang pamamaraan ng pagsusubo ng katawan ay nangangailangan ng maraming lakas at enerhiya upang makapasok sa ikatlong antas. Hindi pa rin sapat. Dagdag pa niya habang dahan-dahan na kinukuha ang kanyang kayamanan na susunod na dapat. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay sinabi din niya na mabilis na inuubos ang lahat ng likas na kayamanan at pinalalakas ang aking cultivation base. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell.
At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sa kabilang banda naman habang tuwang-tuwa si Xiao Chen ay si Master Duan Siliang naman ay gumuho na ang mundo na sabi pa nga niya na ang lahat ng kayamanan ng Qingyanman, ng ilang libong taon ay nawala na. Maya-maya pa ay natapos na si Xiao Chen sa kanyang pagko-cultivate, at mukhang hindi siya natutuwa sa nangyari. Sa kabilang banda naman sa internal space ay bahagya lang itong nagkaroon ng reaksyon. Ilang sandali pa ay idinilat niya na ang kanyang mata at makikitang naiinis ito. Nasabi pa nga niya na kawawang Qingyanman. Ang lahat ng bagay na ito ay nakatulong lamang sa aking paglilinang na tumaas ng kaunti. Dagdag pa niya na mukhang kailangan kong lumabas para maglinis. Maya-maya pa matapos siya sa kanyang mga iniisip ay tinawag niya na si Master Duan Siliang. Na agad namang dumating at sabay niyang sinabi na aking Panginoon. May kailangan ka ba? Bahagya naman siyang napalingon sa kinalalagyan ng mga kayamanan ng Qingyanman at nadismaya siya na sabi pa nga niya na wala na talaga. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na masyado ka ring mahirap, itong mga pambansang kayamanan ay hindi sapat para magamit ko. Bumaba at kunin ang lahat ng kalapit na kayamanan para magamit ko. Sinabi naman ni Duan Siliang na tama, Panginoon. Mayroong isang alamat na umiikot sa Taiwanyo, ito ay may potensyal na makatulong sa iyo. Nagulat naman si Xiao Chen sa kanyang narinig kaya naman bahagya siyang naging interesado dito. Ipinaliwanag naman ni Master Duan Siliang na sinabi sa akin noon ni Master, pagkatapos ng isang hilera ng mga bundok sa Hilaga, dapat mayroong isang malaking kristal na ugat ng kulog na nakatago ng husto. Dagdag pa niya na ngunit lumilitaw din na may maraming halimaw na nagbabantay dito. Gayunpaman, ang lakas ng kristal na ugat kaya't hindi ito masipsip ng mga sundalo, kaya naman walang nagnanais nito. Nang marinig ni Xiao Chen ito ay agad niyang ipinag-utos na pumunta at obserbahan itong mabuti. Kung ito ay talagang isang kristal na ugat kung gayon hindi ito masama. Agad naman na sinunod ni Master Duan Siliang ang ipinag-utos ng kanyang senior. Maya-maya pa ay nagmamakaawa ang kanyang alaga, na bahagya naman niyang nakalimutan. Maya-maya pa ay nilabas na ni Xiao Chen ang 2 stones na naglalabas ng kidlat at matinding hangin. Natuwa naman ang three-eyed wolf nang makita ulit ito. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Xiao Chen sa kanya na mabilis na kunin ito at sanayin ang kahinaan mo ngayon, na ginagawa kang walang silbi. Subalit bahagyang nenes ang three-eyed wolf sa sinabi ni Xiao Chen. Dagdag pa niya na aalis lang ako sandali at magpatuloy ka lang. Maya-maya pa ay nakarating na si Xiao Chen sa disciples' dormitory. Habang naglalakad ay bahagya siyang natigilan. Nasabi pa nga niya na tiyak na dito tumutuloy ang mga bagong alagad, pupunta ako doon at titingnan ito. Maya-maya pa sa kanyang paghahanap sa dalawa ay may mga disciple sa likod niya at pinag-uusapan siya na sabi pa nga ng isa na nandyan si Brother Xiao Chen, isa sa ating mga pangunahing disipulo. Nasa spirit stage power na siya. Sinabi din ng isa na ang kapangyarihan ng entablado ng spirit. Napakagandang tingnan kay Brother Xiao Chen, 20 taong gulang pa lang siya. Napalingon naman si Xiao Chen sa direksyon kung saan ang mga disciples. Kaya naman lumapit siya dito sa isa sa mga disciple na si Zhao Shimei at nagtanong na kung nasaan ang dalawa na sina Chu Tianshu at si Li Xingyu na nanatili. Sumagot naman si Zhao Shimei habang namumula ang mukha na sa pangatlong silid sa harapan. Habang naglalakad ay napalingon siya, dahil rinig niya ang sinabi ni Zhao Shimei na kinausap ako ni brother, kinausap niya ako. Maya-maya pa ay nakarating na siya na kung saan ang tinuro ni Zhao Shimei na kwarto. Ilang sandali lang din ay nakalapit na siya sa pintuan at nang mabuksan niya ang pintuan ay bahagyang nagulat ang dalawa. Nasabi na lang ni Chu Tianshu na hindi ba't ikaw si Brother Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen na pumunta ako dito para makita kayo at kung kamusta na kayo. Agad namang naghanda si Chu ng upuan at sabay niyang sinabi na brother pakiusap umupo ka. Nang makaupo si Xiao Chen ay sinabi niya sa dalawa na ano ang pakiramdam niyo sa Qingyanman. Magsasalita sana si Xingyun ngunit naunahan siya ni Chu na sabi pa nito na ang Qingyanman ay pangarap ko simula pa noong bata ako. Ang pagiging isa na makapunta sa Qingyanman, pinagdaanan ko ang lahat. Dagdag pa niya na Brother Xiao Chen ikaw ang aking iniidolo matagal na. Nasabi na lang ni Xingyun na oo, ganun din ang nararamdaman ko.
Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na ang Chu Tianshu na ito, ay maayos na nagsasalita at sinusubukang makuha ang aking pabor nang hindi hinahayaang magsalita ang ibang tao. Matapos siya sa kanyang malalim na pag-iisip ay sinabi niya sa dalawa na balang araw, kung may problema, mahahanap mo rin ako. Gayunpaman, tandaan niyo ito bilang isang mandirigma, na hindi mo dapat ipagkanulo ang iyong brother, kahit na anuman ang mangyayari sa hinaharap. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay bahagya siyang pinagpawisan. Agad namang sinabi ni Xingyun na oo, ang iyong turo ay maaalala sa aming mga puso, subalit si Chu ay matamlay na sumang-ayon sa mga binitawang salita ni Xiao Chen. Kaya naman napapaisip si Chu na kung anong ibig sabihin ang kanyang mga salita. Maya-maya pa ay naglabas si Xiao Chen ng 2 elixir at sabay niyang sinabi na tawagin na lang itong pagpupulong ng mga brothers, ang isa ay maaaring bumangon sa tulong habang ang isa ay maaaring maging lason. Dagdag pa niya habang palabas ng silid na magpasya na sa pagitan ng inyong sarili. Habang pinagmamasdan nila ang elixir ay wala silang ideya kung para saan ito. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na ito na ang iyong huling pagkakataon. Si Chu Tianshu naman ay halos bumagsak sa mga binitawang salita ni Xiao Chen at dagdagan pa ng elixir, ay para siyang binugbog ng husto dahil halos patama sa kanyang ang lahat. Makalipas ang isang araw sa Qingyanman Academy Training Grounds, ay nandito na ang mga disciples upang lumahok sa pagtatasa. Ilang sandali lang din ay sinabi na ni Xiao Chen na ang layunin ngayon ay napakasimple, kailangan mong lumaban hanggang sa isang tao na lang ang nakatayo. Dagdag pa niya na at ang taong iyon siyang mananalo kaya naman pagbutihin niyo. Nagtinginan naman sina Chu Tianshu at si Li Xingyun subalit si Chu ay bahagyang nanlulumo pa din dahil hindi siya tagumpay sa kanyang plano na patayin si Li Xingyun. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen na magsimula na ang lahat. Na agad namang nagsiliparan ang mga disciples at naglaban-laban ng buong lakas upang mapagtagumpayan nila ang pagtatasang ito. Sinabi naman ni Master Guan Siliang na Panginoon, sa grupong ito ng disipulo, si Chu Tianshu ang pinakamagaling, ngunit sa labanang ito, hindi natin makita ang lawak ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Dagdag pa niya na nakikita mo, may mga disipulo sa mga grupo ng 5 o 6. Kung mag-isa lang si Chu Tianshu, ayos lang. Ngunit napansin ni Xiao Chen si Li Xingyun habang nakikipaglaban. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na pero may Li Xingyun din na humihila sa kanya pababa. Sinabi naman ni Master Guan Siliang na oo, tama iyon. Dagdag pa niya na napakatalino talaga ng Panginoon. Patuloy naman na naglalaban ang mga disciples para sa kanilang mga sariling hangarin. Sa isip-isip naman ni Chu Tianshu na ano ba yan, para lang ba sa 2 tao ito? Dagdag pa niya na kung ano ang gagawin niya sa pagkakataong ito. Maya-maya pa ay tinamaan na ng isang suntok si Li Xingyun na agad naman niyang naramdaman. Na dahilan upang bumagsak siya napalingon naman si Chu Tianshu kay Li Xingyun. Sinabi naman ni Xingyun na Brother Chu huwag kang mag-alala sa akin. Ngunit bahagyang pumasok sa kanyang isip na nananaud pala ang Panginoon. Kaya naman agad siyang tumakbo patungo sa direksyon ni Li Xingyun na sabi pa nga niya na ano ang sinasabi mo, paano kita iiwan ng ganyan. Ngunit sa loob-loob niya na muntik ng maloko. Siguradong pinagmamasdan ako ni Zhu Chanzan ngayon. Kung iiwan ko ang aking kaibigan ngayon, kung gayon paano ako magiging kanyang disciple. Nagulat naman ang isang disciple sa bilis na ipinapakita ni Chu Tianshu. Kaya naman hindi niya namalayan si Chu Tianshu na nasa harap niya na ito at nabigyan siya ng isang atake na dahilan upang bumagsak siya. Ngunit may isa pang disciple sa kanyang likuran at malapit na siyang atakehin. Subalit naramdaman naman agad ito ni Chu Tianshu kaya naman napalingon siya dito. Bago pa man makalapit ang isang disciple ay binigyan na siya ng isang sipa na talaga naman kumpirmadong siya ay si Chu. Agad niyang nilapitan si Li Xingyun at sabay na itinanong kung ayos lamang ba ito. Sinabi naman ni Li Xingyun na bahagya lang naman siyang nasaktan. At dito na din matatapos ang ating episode 16 mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Gelbert Vallejo, Nerves. Wilven Antipolo, June Bernardo, Mike Veralo, User Me, User Re, Joriel Estrella, Marvin Lit, Magda Raus Vlog, Johnny Sacaon, Leila Gaming, Vermonico Fernandez, /Rock,
Hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.